Ay, ito na nga po, nagsalita na po si Erwin Tulfo. May isusulong pong batas si Erwin Tulfo para tuluyan na po si Bato de la Rosa ay hindi na makasweldo. Aray ko. Ito po, pakinggan natin. At 6:42, ating kausapin po ngayon si Senator Erwin Tulfo, mga kasama. Kaugnay ito dun sa nabasa kong balita, no work, no pay para sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Chairman ng Blue Ribbon Committee, mga kasama, Senator Erwin Tulfo. Sen, good morning. Magandang umaga, Sir Rod. Opo. Okay, paki-ano nga po share sa amin itong kayo ho ba ang author nitong no work, no pay? Opo, isa pong Bill. panukalang batas 'yan na ating pong isusulong pag bukas po ng sesyon ngayon pong July 26 para kasi naman po nakita natin na para bang unfair naman po doon sa mga ordinary government employees na doing the daily grind, papasok, sasagupa sa traffic, kailangan hindi malate sa trabaho. Tama! Pero yung mga matataas na opisyal katulad namin, okay lang na hindi pumasok ng ilang linggo, ilang buwan, pero sumasahod pa rin. So, may ikang parang unfair, di po ba, Oo. na tumatanggap ka ng sweldo and yet pabanjing-banjing ka lang dyan. Tama. At wala rin problema kahit maliit ka. Patago-tago ka lang, ayop ka ba to? Patago-tago ka lang. So, yung isang ordinaryong kawani, pag na-late ng pag-function sa ikang time in clock, bawas na rin yung sweldo. So, pinapantay lang natin sa road yung yung load. Kung nagkatrabaho yung mga nasa ilalim, dapat ganoon din katindi magtrabaho yung nasa itaas. Kasi sabi, lead by example. Kung ikaw ay leader na ikaw patamad-tamad, hindi ka pumapasok, paano mo sasabihan yung nasa ilalim na, hoy, mag-ayos kayo, tumabaho kayo ng tama. Kung ikaw mismo hindi pumapasok. Okay. So, pero ito ay naipasa nyo na po, Senator, o ipapasa pa lang? Ipapasa po ito pagbukas po ng Pagbukas ng sesyon. sesyon. Draft po namin ito this past few days ng aking po mga abogado. Oh. At yan po ihahain natin. Kasama po dyan dahil halos lahat po ng mga salaried ranking government officials, simula po sa Pangulo, Vice Presidente, mga senador, Yun. mga congressman, at mga department heads, ay pag hindi po pumasok ng walang maayos na dahilan. Ano ba mga maayos na dahilan? Pag yan po ay may mga, for example, may mga meeting po talaga na official meeting, may sakit po, or di kaya pinatawag o kailangan mag-attend ng conference, hindi po kasama yun. Pero kung ikaw ay nanood ka lang ng sine, or ikaw ay ibig sabihin wala na, pumunta ka lang sa mall or binisita mo ang farm mo o nag-golf. Kami po dyan, nag-golf lang instead na pumasok. Nag-golfing ho dyan. Naging issue na rin ho dati yan several years ago na ilang mga opisyal wala sa opisina din nag-golf. So, babaguhin natin para fair naman para sa lahat ng government employees, hindi lang nasa baba. Pati po sa taas, kailangan no work, no pay din dahil sayang po yung taxpayers Tama money yan. yung pinapasweldo ng taong bayan. Alam nyo, napakaganda po nito mga kababayan. Maganda na malaman nyo to. Kasi talo po tayo dito kayo mga kababayan. Ayan, mga sino OFW dyan, press 67. Oh. Ngayon na kayo mag-inakit mga OFW. Sino mga OFW dyan, press 67. Diba? Kayo mga OFW, kayo na lang, wag na kami dito. Ang layo nyo sa pamilya. Biro nyo, sabihin na natin naglilinis kayo dyan ng mga bahay, naglilinis kayo ng mga inidoro, nag-aalaga kayo ng matanda, nag-aalaga kayo ng mga bata. Minsan, sinasaktan pa kayo ng mga amo nyo. Tangina, layo nyo sa pamilya nyo, nagpapakahirap kayo. Tapos dito may senador na putang ina 300,000 po sumusweldo, nagtatago. Dapat po ba yun mga kababayan? Dapat po ba yun? Tignan mo yung presidente, araw-araw may trabaho sila. Sila pasarap, magtatago ka, may sweldo ka. Si Robin, patanga-tanga lang, may sweldo. Aray ko.
Kaya ngayon mga OFW para sa inyo to, para maging patas po tayo, patas po sila sa atin. Biro nyo, iniiwan nyo yung pamilya nyo. Mga kababayan, sabihin natin na madrama na kung madrama. Ang hirap po niyan, may pamilya ka na hindi mo makakasama dahil magtatrabaho ka. Tapos sila dyan. Aray ko. Oh. Totoo, 10K yan kada araw, walang silbi. Kayo, magkano lang ba arawan ng mga OFW sa ibang bansa? Lalong-lalo na po sa Arab countries. Nagre-range lang po sila ng 30,000. Ang layo nila sa pamilya nila. 30,000 monthly. Sakripisyo mo sa pamilya mo. Diba? Si Pia Cayetano, paiyak-iyak lang. Si Robin, patanga-tanga lang. Si Bongo, malasakit lang. Aray ko. Putang ina. Aray ko. Tama to, Senator Erwin. Saludo kami sa'yo. Opo. Kung kagaya po ng sitwasyon ni Senator Bato. Kaya nga po isa po naisip po namin yan Opo. kasi po Oh. hindi porket po ay senador ka, ay hindi ka pumasok ng 6 buwan, patuloy po ang iyong sweldo at allowances. Oh. So babaguhin po namin yan. Kapag nakalusot po ito, baga pati yung rules po namin mababago din po na kapag ang senador hindi pumasok. Pag-aaralan ho namin yan. Ang isa pong maganda na isang halimbawa ay si Senador Jinggoy po, bagamat hindi pa nga siya nakukonvict. Oh. In-announce niya ng pagka-aresto sa kanya na wag niyo na akong pasweldohan. Yun po ang tama. Nako, niloko ka doon, Senator Erwin. Alam niya, suspendido. Sanay yun. Niloko kayo nun. Nagpaawa effect lang yon. Hindi ko po kunin yung sweldo mo. Sweldo ko. Hindi niya po talaga makukuha kasi sanay na po siya sa plunder. Kaya alam niya na yon. Pinangunahan lang tayo noon. Alam niya na yon. Alam niya na pag plunder, suspendido siya. Nagpaawa lang yon. Aray ko. Diba? Senator Erwin, na fake news kayo ni Jinggoy. Alam niya yan. 3 beses ka na napaplunder, alam mo na masususpindi ka, alam niya yan. Pinangunahan niya lang para maawa sa kanya. Aray ko. Oh. Okay. Saludo po ako doon sa... Ayan o, may nagumugot na dito. Naranasan ko noon, nung nakalib ako, kahit may sakit ka, hindi ka makapagpahinga. Di ba? Oh. Mga OFW, pag may sakit yan, hindi mo pwede sabihin na, Sir, I am sick. Wala sa bukabularyo ng mga amo nila yan doon. Yung ibang salbahing amo. Oh. Oh, di ba? Oh. Tapos pag nandun ka, magkakasakit ka, ikaw gagamot sa sarili mo. Magkakasakit ka, ikaw mag-aasikaso sa sarili mo. Wala kang kasama kundi sarili mo lang. Napakahirap. Saludo sa iyo Senator Erwin Tulfo Although in-implement na po to ni Sandro Marcos sa Kongreso, maganda rin po ma-implement to sa Senado. Diba? Oh. Si Rochelle Joralbar, nagtatrabaho ako 18 oras isang araw. Natulog ako ng alas 4 ng umaga. Kita nyo? Oh. May sarili akong visa, sabi ni Ma'am Arsa, pero walang bayad kundi ako papasok. Di ba? Oh. Oh. Aray ko. Grabe, dami niyong hugot ah. Oh, sabi ni Irmak, dati ako nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi pwedeng maging tamad at lumiban sa trabaho. Samantalang mga politikong sakim at pagnanakaw ng pera mula sa kaban ng bayan ay ginawa lamang alipin ang mga OFW. Di ba? Oh. Ang dami niyong hugot ah. Ano, kaya pa? Aray ko. Dahil hugot ah. Ano pa? Hugot ah. Sabi ni Jose Quezon, tama Senator Erwin, lahat ng empleyadong hindi pumapasok ng may mabuting dahilan ay hindi dapat bayaran. Tama. Oh. Ako naman nahugot. Ako nga wala akong YouTube channel eh. Diba? Dalawang channel ko wala. Aray ko. Daldal ako ng daldal dito. Wala akong YouTube. Aray ko.
Daldal ako ng daldal. 3 oras tayo nagla-live. Wala ako YouTube. Hirap ng buhay. Aray ko. Diba? Kaya magsama-sama tayo mga karayuma. Parehas tayo apektado. Aray ko. Diba? Nararamdaman ko kayo kasi nararamdaman ko rin. Ilang araw na ako nag-uulam ng itlog. Aray ko. Ang daming content. Tama si Alex. Ang dami kong content. Ito lang ang channel. Kaya, ganito na muna tayo. Parehas tayo. Ha? Huwag na kayo malungkot. Pag nalulungkot kayo, nalulungkot din ako eh. Aray ko. Okay lang ba? Pabayaan na natin. Ganun talaga buhay. Aray ko. Aray ko. Dami yung hugot. Puro kasi kayo hugot. Napahugot tuloy ako. Aray ko. Ay, ayan o. Laban lang tayo ha. Laban din kayo ha. Ganun talaga ang buhay. Kaya nandito tayo. Empleyado pa rin tayo ni Mike Cervera. Aray ko. Pasahod lang tayo ni Mike Cervera. Empleyado tayo ni Mike Cervera ngayon. Aray ko. Ayop na yan. Puro na lang si Mike Cervera. Ayop. Ang empleyado ko ni Mike Cervera. Ay, diretso natin. Nawa ni Senator Jinggoy na para hindi masayang yung pera ng taong bayan sa halip na ipasweldo sa kanya na hindi naman siya pumapasok o papasok na. O, si Marcy Irene, no? Ayan, tumanda ng single sa ibang bansa yan, no? Ayan, si Irene. Si Cutie Irene po, tumanda ng single. Nako, lumot na to. No? Lumot na to. Lumot ka na, Maring Irene. Lumot na yan. Pagpag, ha? Aray ko. Ipagpag mo yan. Tapos, hindi na pwedeng tabo-tabo niya. Hinuhos na yan. Aray ko. Ha? Pag ano ganyan eh, pag matanda ka na, tapos matagal ka na single, dati pwede pa tabo eh. Ngayon, host na yan, yung power washer. Aray ko. Aray ko. Puro kayo kalokohan. Ibigay na lang sa ibang ika nga, gagastahin na lang ng pamahalan sa ibang Oh, pamamaraan. yun sinasabi natin So sa eh. madaling salita, Sen, kahit ano pa mang dahilan, pag hindi ka busy, hindi ka papasok sa Senado, walang bayad. Oh. Hindi lang po, Senado. Yun nga po yung sinasabi natin. Nung yung video conference po na tinalakay natin noon, imbis na pag-usapan ng video conference, sabi ko, pag-usapan nyo saan pwedeng dalhin ang sweldo ni Bato. Yun eh. Oh. Wala eh. Inuna po nila ang video conference para mapatin si Bato. Dapat unahin nyo saan pwedeng dalhin ang sweldo ni Bato. Kahit sa Kongreso. kahit sa Kunwari opisina ng gobyerno. Oo, basta mataas na opisyal, mga sekretary, mga direktor, Oo. pati sa mga, hindi lang po sa gobyerno, pati mga privately owned corporations ng mga gobyerno, mga kailangan kasama din po yan. Kasi dyan, karamihan sa kanila, hindi na pumapasok po eh. Nagpapasok lang pag may mga board meeting, yan, kasama din po yan. Opo. Pag mo papasweldohan kung hindi naman pumapasok, di po ba? Oo. Yung mga nagpapasweldo sa amin na ordinaryong empleyado, pumapasok araw-araw na nasisita pag nalilate. Tama. Tapos kami, ilang buwan, ilang linggo, hindi papasok dahil nagbabakasyon lang pala. Oh. Dahil nag-golf o kung ano man yan, nagtatago, whatever yung
flimsy excuse, dapat hindi rin po pasweldohan para Mm. pantay-pantay po tayo. Tama! Pareho po kaming government employees. Pangalawa, kami nga po mga empleyado po ng taong bayan. Ang taong bayan po nagpapasweldo sa amin. Nakakahiya naman na yung nagpapasweldo sa amin, nagtatrabaho, pumapasok araw-araw, ulan, init, traffic. Yet, Dito sa Maynila po, dito sa Pilipinas, gigising ka, pasok mo alas 8. Gigising ka na alas 5. Magpe-prepare ka pa eh. Gigising ka alas 5. Magluluto ka ng baon mo. Bibili ka ng pandesal. Magluluto ka ng itlog. Papanaman mo yung pagkakasya mo yung isang itlog o 2 itlog doon sa 10 pandesal. Yung matitirang 5, almusal mo. O, magkakapi ka. Alas 6, maliligo ka na. Pagtapos sumaligo, plancha-plancha. 6:30, alis ka na. Diretso ka sa trabaho. Traffic. Ang init, siksikan, baha, tirik ang araw. Nakikita niyo po ba yung dinadanas ng mga tao? Hindi pwedeng kayo ang lamang. Dapat kami ang lamang, putang. Aray ko. Hindi. Ang mga senador ang lamang, hindi po mapasok. Binabayaran mo ng 300,000. Hindi po ganon. Kailangan tayo ang lamang, tayo nagpapasweldo eh. Aray ko. Oh. Diba? Ang aga mo magising, pag uwi mo ng bahay, traffic na naman. Darating ka gabi, alas 5 out mo, darating ka alas 8. Diba? Wala. Tutulog ka na lang. Gagano'n na naman. Araw-araw. Loop. Paulit-ulit. Redundant. Aray ko. Diba? Kaya tama po yan ha. Saludo po tayo kay Congressman Erwin Tulfo. Ay, Senator Erwin Tulfo ng Blue Ribbon Committee na i-endorse niya po ang pag-aalis na ng sweldo ni Bato ng mga empleyadong hindi nagtatrabaho. Pwede pakialis na rin po yung kay Robin. Ha? Pakialis na rin po yung kay Robin kasi wala rin eh. Diba? Hindi na nagtatrabaho, puro kabangmangan. Aray ko. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang